Umalingaw ang kontrobersya sa Senado matapos ibunyag ng mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Cesara Rowena Diskaya na hindi lamang sila napilitang mag-abot ng pera sa ilang kongresista at opisyal ng DPWH, kundi sila rin umano'y ginipit at ginamit ng mga politiko bilang front sa mga maanumalyang proyekto. Kabilang sa pinangalanan ay sina Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Chair Zaldico at 18 pang kongresista. Si Troy Gomez sa balita. Ayon sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya na binasa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, puwersahan silang isinangkot sa mga proyekto gamit ang kanilang pangalan at kumpanya upang mailusot ang budget na nakalaan umano para sa piling mambabatas at DPWH officials. Idinitalya nila kung paano dumadaloy ang pera. Matapos maaprubahan ang proyekto, aayusin umano ng mga kongresista at DPWH officials ang release ng pondo na kalaunan ay kukunin ng mga bagman na inatasan ng mga politiko. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Tahasang pinangalanan sa salaysay sina House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico na kabilang sa nakikinabang umano. Git na mag-asawa, sila ay napilitan lamang sumunod dahil kung hindi umano lalabas ang bayad sa kanilang mga proyekto. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Bukod kina Romualdez at Co, nakalista rin sa affidavit ang iba pang kongresista at opisyal na umano'y tumanggap ng 10% hanggang 25% kickback sa pamamagitan ng mga bagman at fixer system. Kabilang dito si Terence Calatrava na dating Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Congressman Ramon Romulo ng Pasig, Congressman Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Congressman Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City, Congressman Nicanor Nicky Briones ng AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Chodoro ng Marikina, Congresswoman Florida Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eleandro Jesus Madrona ng Romblon, Congressman Benjamin Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel or Bem Noel ng Anwaray Party List, Congressman Leody Oditariela, Congressman Reynante Arrogancia ng Quezon, Congressman Marvin Rillo ng Quezon City, Congressman Chodorico Chodoro Haresco Jr. ng Aklan, Congresswoman Antonieta Yudela ng Zamboanga Sibugay, Congressman Dean Asistio ng Caloocan, at Congresswoman Marivic Copilar ng Quezon City. Sa testimonya, inilarawan ni Diskaya kung paano dinideliver ang pera mula sa cash na ibinibigay ng kontratista, isinasalin ito sa mga bagman ng mga kongresista bago makarating sa mismong opisyal. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo, kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Kaugnay nito ay mariin namang itinanggi ni Marikina Representative Marcy Chodoro ang paratang ng Diskaya couple. Diit niya, demolition job lamang ito laban sa kanya. Maging sina Romblon Representative Eleandro Jesus Madrona, Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde at House Speaker Romualdez ay mariin ring itinanggi ang akusasyon sa kanila. Sa harap ng pagsisiwalat, humiling ng proteksyon ng mag-asawa bilang state witness habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.